Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing nag-overlap. Ang galing. Ayun mga audience natin. Thank you. Yan. At yung mga audience natin na nandito na kinabibilangan na ilang, siyam. Ayan. Just day po ta. Sila ka po kasi yung mga gustong-gusto nga napapanood ng live ang inyong lingkod dahil ika nga para na raw silang nasa studio ng ganyan. Nasa studio naman talaga. Ibig sabihin parang feeling daw nila is live din sila. Yan, magandang pananghalian sa inyo lahat dyan. Kain lang. Ayan po. Siyempre, ganoon na rin sa ating mga taga-subaybay at ating tapan na si Miss Josephine Roquero. Sabi niya, good afternoon, Double J. How are you? Happy blessed Thursday, your program. So, speaking of, okay lang ako. Stay safe lagi. At siyempre, laging malisog, malakas para sa paghahatid ng mga balita. Dito pa rin sa programa Ratsada Balita ni Double J. Yan po ang ating pangunahing layunin dito sa ating programa at dito sa ating hipilan na Broad Streamcast Communicator. Yan. Siyempre mananatili tayo rito. Ika nga ayan ang ating tungkulin na dapat gampanan para po sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay. At siyempre, hindi lang sa ating mga taga-subaybay na regular na narito lagi sa ating pag-maintain na habang nagpo-broadcast, nakantabay dyan, nanonood. Lalo na sa ating mga mamamayan. Sabi ni Miss Josephine Roquero, lunch tayo na. What is menu for today? Dahil ngayon ay ika-4 na araw sa buwan ng Marso, araw po ng Huwebes. Sabi naman ni Maria Villarama, sabi niya, good afternoon, Double J. Stay safe. Uy, thank you. At nasunod yung request ko na wala nang sir, wala nang po. Ulitin ko lang, I'm not related definitely to our Senator Grace po. At lalong ang natirang Action King na si Fernando po Jr. Hindi po ako related. Javier po ang family name na inyong lingkod. At sabi naman ni Louie, sabi ni Louie, good morning, Macho Guapito. Parang, ano lang yun Si Macho Guapito na original, si Rico J, ang idol ko po yan. Yan, lalo na pag kinakanta niya, yung pagkakasala dito sa ating daigdigan. Kapag umibig, kung ito ay isang bawal na pag-ibig, paano iwawaglit pagkakasalang kasinggulang ng daigdig.
Yan po si Rico J. Puno. Kaya siya ang macho guwapito, Louie, hindi ang iyong lingkod. At siyempre, magandang tanghali rin kay, sabi ni Josephine, bati na. Pero ganun pa man, Josephine Roquero, ano ang menu for today, araw ng Webe. At siyempre, si Maria kaya, ano kaya ang lunch menu niya for today? Yan, si Louie. Louie, ano bang menu mo for today? At sa iba pa, natin ang mga nakantabay dito sa ating programa at sa balita ni Double J ngayong araw ng Webe. At sa pagpapatuloy natin dito sa ating programa na sa balita ni Double J, babatiin muna natin ating mga kaibigan at mga kababayan at siyempre mga ka-BSCC natin na isang masaya, masagana at masarap na pananghalian. Yahoo! Yan. Ingat-ingat lang sa pagkain pero dapat kumain dahil yan ay ang isa sa mga magiging preventive measures natin para po sa paglaban sa COVID-19 pandemic na yan. Nako! Sabi ni Miss Josephine Roquero, paksiw na isda. Wow, sarap nan. Paksiw na isda. Ayan, yan sa mga, ako, nagluluto ako, pero pagka naisipan lang. In fairness naman, marunong din naman tayo magluto kahit pa paano. Ano? Ayan. At ngayong araw na Webes, ay marami tayo ihatid na balita, pero wala tayong public service niya dahil wala pong napulot na public service ang inyong lingkod. Maliban na lang di sa paalala. Paalala na lang, ganyan. Sabi naman ni Maria Villarama, long silog ang lunch namin. Long silog. That is, longganisa at itlog. Yung sarap yan. Yahoo! Louie, ano ang lunch mo for today? Ano bang menu mo for today, ha? Ayan, at sa lagay ng panahon, wala naman tayo may hatid na lagay ng panahon dahil normal lang po ang lagay ng panahon natin. Wala namang namumuong LPA o low pressure area. Ayon pa rin sa Pag-asa. Ngayon, kung babanggitin natin yung kanilang stated about the lagay o weather forecaster according to the Pag-asa, normal lang po. Kumbaga yung mga manakanakang pag-ulan, normal na lang daw po yan dahil dulot pa rin ng localized thunderstorm at saka yung umiiral na amihan. Pero ganun pa man yung amihan, palayo na. Medyo nawawala-wala na po ang amihan dahil ang amihan ay nagdadala ng lamig sa atin yan, hindi po ba? Pero ngayon, wala na masyado. Ayan. At huwag kakalimutan, yung habang kumakain, yung baso ng tubig, lagi nasa harapan, Sinabi ko na po yan kung anong mga dahilan, pero dapat lang. Kasi minsan, gagawin po na yun yung likod. Ang ginagawa na yun yung lingkod ay paalala. Dahil may kasabihan tayo, ang gamot sa mga taong nakakalimot ay paalala. Ayan. Tuloy-tuloy natin gagawin yan sa araw-araw na ginawa ng Diyos at lagi namang malakas ang inyong lingkod kaya hindi po tayo magkakaroon ng lap o yung liliban sa ating program. Yahoo! At ngayon, dako po tayo sa ating mga ulo ng mga balita. Pero bago natin nakuha ang ating mga ulo ng balita, batiin muna natin. Baka mamaya magtampo yung mga papa-shout-out. Shout-out na po. Wala naman dyan sa bahagi ng Cavite, mga taga-Anabu. Sabi ng Family Victoria, sabi, Double J, pabati naman kami. Binabati ko ang Family Victoria dyan, bahagi, dyan sa Cavite, sa bahagi naman ng, after Imos na yan Anabu. Yan, kumusta na kayo dyan? Ingat-ingat sa pagkain. Kain lang! Sabi naman ni Josephine Roquero, ang kanya raw lunch today na menu ay paksiw na isda. Ang sarap kaya paksiw na isda.
Sarap yan. Naku, nakakagutom. Pero basta unang subo para kay Double J. Makita ko kayong busog. Busog na inyong lingkod. Promise. Kaya Luis del Rosario naman, sabi niya, pritong dilis at tuyo. Problema, ayaw magkasya sa kawali, anak ng pating. O, yung pating na lang yung luto mo. Ayan. At si Louie, isa rin po yan sa mga angkor natin dito sa Broad Streamcast Communicator sa kanyang programa. Yung pong Bantay Droga. At speaking of public service lang po natin ngayong araw ng Huwebes. Ingat po din sa mga magtutungo dyan sa St. Jude, dyan po sa may Malacanang. Yan po ang pinaka-main na simbahan ng mga deboto ng St. Jude po. Ayan, ingat araw po ng Huwebes yan. Ang naiba at kakaibang plataporma sa digital broad. Ayan, medyo tumalo ng ating ano. Yan. At samantala, ito na po ang ating mga ihahatid na balita ngayong araw ng Huwebes. Yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na to, happy birthday po. At dun sa mga kanilang nagdiriwang ng anibersaryo, happy anniversary po sa lahat. At regard din, magandang tanghali kay Miss Melda Nagisaram from province of Batangas. Ay, Melda, regard sa iyong hubby na nasa Dubai, Saudi. At sa iyong anak na si Darwin mula naman sa Canada. Oras dito sa ating bansa. Ayan, sabi pala ni Luis del Rosario, correction lang po yung kanilang programa po ay Ronda Droga, hindi pala Bantay Droga. Ronda Droga. Yan. At regard at more power sa yung programa, Luis del Rosario. Narito na po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Dito pa rin sa programang Radsada Balita ni Double J. COVID-19 vaccine na gawa ng AstraZeneca darating na sa bansa ngayong araw. Ayan, darating. May panibago na ng mga bakuna. Ang problema, marami pa rin mga mamaya na may agam-agam nakikiramdam, ika nga. At employers group, tutol daw sa no vaccination, no work policy. At sino naman kaya nagpalabas ng issue na yan? Nako, marami talaga aangal dyan. Para ba sinasabing compulsory, no? Na pipilitan tuloy maging compulsory para sa mga mamaya na nagpabakuna ka na kasi baka matanggal ka sa trabaho. Ano gano'n, di po ba? At mga health workers naman, mula naman sa Southern Isabela Medical Center sa Santiago City, handa raw na isa publiko ang kanilang pagpapabakuna para naman sa kontra COVID-19. Samantala, DILG maglalabas ng memo sa mga LGU para sa paghigpit ng standard protocol. Ano naman kaya ang paigtingin dyan ng standard protocol? Siguro sa mga area na ika nga nagkaroon na ng mga risk dahil puro ilang lockdown sa mga barangay. Di po ba tulad ng Makati, Pasay? Buti nga sa Maynila nabawasan na. Pangulong Duterte na-issue na ng Philippines Identification Card. Ayan pala yung natin, pinaka-national ID. Nauna na ang Pangulo. Samantala, 2 trillion tax collection kayang maabot. Ayon sa Department of Finance. Paano kaya maabot? May patataasin na mga collection sa tax, gano'n. Di ba, napigilan na nga yung sa SSS na additional at pati sa PhilHealth. Mamaya alamin po natin ang buong balita na yan. Samantala, ayon naman po kay Miss Melda Nagisaram from province of Batangas.
Sabi niya, hello po, magandang tanghali po, Double J. Thank you po sa pagbati. God bless. Puro ka po. Sinabi lang, hindi ako kamag-anak and I am not related to Senator Grace po. At siyempre, maging kay nasirang Fernando po Jr. Ayan, Javier ang apelido ko. Thank you, thank you. At kaya ang mute ng BSCC na iba, kundi si Lilian Gabriel. Sabi niya, good Thursday. May po pa rin. Nagkita na tayo, Miss Lilian, sabi ko sa iyo, I'm not related to Senator Grace po at ng ating Action King, Fernando po, Jr. Sabi niya, good Thursday po, Double J, more power po, keep safe and good health always. God bless us all. God first. Thank you. At sabi naman ni Louie ulit sa Sir Dan. Okay, kilala ko yan, Sir Dan na yan, magaling kumanta. Ayan, tuloy po natin ang ating mga ulo ng mga balita. Samantala, Defense Secretary Lorenzana nag-sorry sa atrasadong pensyon ng differential na mga retired armed force of the Philippines personnel. At sa kaugnay na binigay natin na ulo ng mga balita, ito naman po, 50 million supplemental budget para sa pensyon ng mga retiradong pulis at sundalo, inihahanda na ng Kamara. Oo, yan. Malalaman natin mamaya kung paano kaya yan. Samantala ginamit ang budget for vaccine, di po ba? At mula naman sa mababang kapulungan ng Kongreso, ayan po ulo ng ating mga balita, araw ng drug lords at protektor ng droga. Malapit na raw magwakas. Ayon naman kay Representative Barber. Mamaya po, atid natin ang buwan ng balita na. Samantala, isa sa mga naging trending news po, ayan, yung chief ng Regional Internal Affairs Service 3 nagpositibo sa drug test. At kaugnay yan, sino ba kagad dyan? PNP chief. Sina? Balita naman po sa ibang bansa, mahigit 50 ang patay na sa bloodless riot laban sa military junta sa bansang Myanmar. Naku, nakakalungkot yung ganyan. Dapat dyan, ma-action na. Ma-action na ang UN, ang United Nations, para, naku, baka mamaya matagdagan pa yan. At dako na tayo sa ating mga buod ng mga balita. At kaugnay pa rin dito sa COVID-19 vaccine. Hanggang sa mga sandaling ito, talagang ayan pa rin yung talaga na pinaiiral, pero ganun pa man, ating mga mamayan, marami pa rin ang nakikiramdam. Ika nga, papabakuna na kaya ako. Bigla may lumabas na issue na. No vaccine, no work policy. Wow! Sa kaya galing ang ano na yan, recommendation na yan, no? Narating na sa ating bansa ngayong araw ng Webes ang mga bakuna ng AstraZeneca. Ito ang kinumpirma ni na Presidential Spokesperson Harry Roque at Senator Christopher Bongo. At ayon kay Go, 487,200 dose ng bakuna ang darating sa Villamor Airbase sa Pasay City mamaya alas 7:30 ng gabi at personal nilang sasalubungin ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nasabing darating na bakuna. Sinabi ba ni Senator Go, ito ang mga bakuna na katakda sanang dumating sa bansa noong Marso 1, subalit na udlot dahil sa limitadong supply kung bakit nauna nga ang tinatawag na bakuna na yung galing sa China, yung Sinovac, parang nag-ano sila, no? At matatanda na nung nakalipas na February 28, dumating na sa bansa ang 600,000 dose ng bakuna na gawa naman ng Sinovac mula sa bansang China. Ay. Yan po yung ating mga binabantayan. Sinasabi yung bakuna na yan. Tingnan natin ang mga susunod pa kung ano pa mga bakuna ang darating dito sa ating bansa.
Yung sinasabi ko, binabanggit ko po kanina sa inyo, yun na sinasabing no vaccination, no work policy, diba? Bakit? Ayan po, inaalam ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang sinasabing no vaccination, no work policy na ipinatutupad na ilang kumpanya sa ating bansa. Dapat masilip yan sa mga kumpanya na saan ba galing ang utos, di po ba? At bakit kayo nagpapatupad ng ganyan pag hindi nagbakuna yung empleyado mo? Wala kang trabaho, ganun ba yun? Parang sinabi nyo compulsory. Hindi nga kinukompulsory ng ating pamahalaan eh. Tapos sa inyo, compulsory. Tuloy natin ang balita. Ayon kay ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., bagamat wala siyang alam na ganitong umiral na polisiya, nais pa rin nilang alamin ang bagay na ito. Git pa ng ECO Chief, hindi raw makatwiran kung sakaling may mga employer na nagpapatupad na nasabing kautusan. Para kay Ortiz Luis, kahit mainam na magpabakuna ang bawat isa, hindi naman maaaring gawin ito ng sapilitan. Tama po, wala nga rito, walang pilitan eh. Kung gusto mo, gusto mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Kung sakalin na medyo naging tagumpay at baka mamaya, isa ka na sa makikipag-agawan at makikipaghabulan para makakuha ng islat sa pila, di po ba? At ang mga kumpanyang walang kakayahang magbigay ng bakuna sa mga empleyado ay maaaring hintayin na lamang ang ipagkakaloob na COVID vaccine ng mga lokal na pamahalaan. Yan ang sinasabi natin kung kailan last minute. Sakit kasi ng ating mga kababayang Pilipino na sige, okay lang. Una na kayo, mamaya na. Kailan ang deadline? Friday. Sige, sa Friday na ako para kukunti na yung tao. Parang gano'n eh, ano? Pero pagdating ng Friday, halos pare-parehas pala. Yung iba na, sige, sa Friday na ako, biglang bubuhos. Ayun na. Pagdating na mga ganyang bagay, dapat pinag-aaralan natin na, teka, mauna na ako para hanggat na maaga, maka-avail na ako kasi pagka mag-ano pa ako, abutin ako ng deadline, baka mahirapan ako. Dapat mga ganon. Ika nga eh, yung kasabihan natin na, daig ng maagap ang masipag. Yahoo! At mga kumpanya pala ang may mga implementation ng ganyan. Pero ano kayang kumpanya, no? Hindi naibigay, basta naging hearsay pa lang yan eh. Naman po ay ayon sa ilang mga empleyado. So hindi na magsisinungaling yung mga empleyado na yung baga, parang sasabihin na siraan mo yung kumpanya mo, dapat pagmalasakita mo dahil doon ka nagtatrabaho, di po ba? Pero ganun pa man, kung may katotohanan, paging po sa ating dole, sa ating Secretary Silvestre Bello Ditod, meron daw mga alingat-ngat na ganyan. Pakisilip lang po. Samantala, hantay sa publiko ng Southern Isabela Medical Center Simco ng Santiago City ang kanila sasagawang pagbabakuna sa kanilang mga healthcare worker upang maipakita sa publiko ang magandang dulot ng bakuna at para naman daw mahikayat ang publiko na magpabakuna ng Sinovac vaccine. Speaking of sa Sinovac, ang mga mamamayan, kasi sabi nga nila, wala naman problema pag gusto namin magpabakuna. Ano kami, kaya lang nag-aalangan kami dun sa galing China, di ba? Kasi ang pinagmula ng virus China, tapos ang gamot China. Yan ang isa sa mga naging nakatanim sa ilang mamamayan natin. Kumbaga, sabihin na natin na 48% po ng mamamayan na puro ganyan. Parang isang tanong ko nga po sa kanila yun. Bakit parang alinlangan kayo sa gawa ng China o China brand? Dahil ba sa Dahil ba sa close ang ating pamahalaan sa bansang China? Ang sagot na iba, ito po, mga 22%. Sabi nila. Pwedeng ganun kasi bakit tinotolerate eh? Yung napakikipag-agawan sa lupain natin, yung island natin, akin nila eh. Walang hindi kumikibo ang pamahalaan eh. Di ba? Siyempre, makinig lang tayo dahil yan is public opinion. Then after a while, sabi ko, tungkol sa bakuna, bakit alinlangan ka? Doon naman po sa 26% ang sabi. Kasi galing China yan eh. Di ba? China. Kaya nga yung mga cellphone ko na dating China, yung pinamigay ko na. Kasi ganun eh. Baka rin walang visa yan. Yan. Yan ang mga alinlangan. At may nagsabi naman in 14%, sabi naman,
Di bali na. Marami pa naman bakuna. Hintayin natin kung ano yung maganda o hindi gawan China. Mga ganyan. Ayun, iba willing po talaga. Kaya lang, nakikiramdam. Yan po ang isa sa mga dahilan. At kayo na dito sa Southern Isabela Medical Center, sinabi nga ni Dr. Jose Ildefonso Costales Jr., ang Medical Center Chief ng SIMC, na isa ang kanilang pagamutan sa mga mabibigyan ng Sinovac vaccine sa Region 2 na inaasahang darating sa araw ng linggo. At bilang paghahanda ay abalang mga vaccine appointed person na sina Dr. Raymond Hilimen at Dr. Kelvin Co sa pakikipagtulungan ng City Health Office Santiago at DOH Region 2 para sa pagdating nitong mga nasabing bakuna. Patungkol sa storage facility naman ay available daw ang mga ito sa pagamutan ng pangunahing pag-iimbakan ng Sinovac vaccine. Nasahang karamihan sa mahigit 1,000 kawani ng pagamutan ay mababakunahan dahil sisiguruhin physically fit at may edad 18 hanggang 59 years old ang unang mababakunahan. Idinagdag pa niya na nararapat lamang na sila ang maunang sumailalim sa vaccination dahil wala silang at dahil tiwala silang ligtas ang binibiling bakuna ng ating pamahalaan. At siyempre, kaugnay pa rin dito sa ating kinalalagyan ng ating mamamayan at buong mamamayang Pilipino. Siyempre, andyan pa rin yung agam-agam na, ano na kaya, mapupunta pa kaya tayo sa MGCQ o ano, may mga lockdown pa. Yan naman, depende sa LGU po yan. Pero ganun pa man, naglabas ang DILG ng panibagong standard protocol. At ito po yun, nakatakda maglabas ang memorandum ang Department of Interior and Local Government o DILG sa mga local government unit para hikayatin ng mga ito na gumawa ng local ordinance para matiyak na susunod ang minimum health standard at maiwasan na ang pagkalat ng COVID-19. Kasi ito doon ang pagpapalawag ng quarantine protocol sa ilang mga bayan at lungsod dito sa ating bansa. Sinabi pa ni DILG Undersecretary Epimaco Dancing Jr. na kabilang din sa nasabing ordinansa ang mga local travelers o mga nagtutungo sa iba't ibang lugar. Ilan sa mga halimbawa nito ay magpit na pagsusuot ng face mask at face shield sa tuwing nasa pampublikong lugar at pagpapatupad ng social distancing. Magugunitang niluwagan ng Interagency Task Force for Infectious Disease ang pagbiyahe sa pamamagitan ng hindi pag-require sa mga biyahero na kumuha ng medical certificate at travel authority. Kaya medyo naghigpit dyan, marami nang nameke at ang dami rin nahuli. Kaya yan, nababalance na nila kung ano yung mga dapat na ano yung naging lapses sa pagpapatupad, saan nagkulang. Kaya meron na silang memo na ilalabas naman para po dito sa ating tinatawag na mga LGU unit para sa pagpaigting ng pong mga health protocol. Tama lang yan. Ganyan, kumbaga ang DILG ng balansin. Tignan nyo, okay na ba yung gano'n? Merong balita na meron pong ganito, gano'n. O, sige, adjust tayo. Magaling. Ganyan, tama. Dapat lang ganyan. At sabi naman ni Angel, ayan, sabi ni Angel, miss kita, Angel, kahapon. Anyway, sabi ni Angelica Paz, good afternoon po. Ayan na naman, tipo. Good afternoon po, Sir Double J, more power at God bless. Isunod din na kita babatiin. Hindi naman ako yung sinasabihan mo yun. Diba sabi ko nga, I'm not related to Senator Grace po. At saka kay natirang King of Movie, Fernando po, Jr. Ayan, hindi po ako related. Javier, ang apelyido ko. Sabi naman ang partner ko na si Romy Carl Tuason, siya po ay anchor ng susunod na programang The Beach Watcher. Mamaya po, pagkatapos ng programa natin. Good afternoon po, sabi niya, good morning. Good morning, good partner. Dito ba naman ako sa, saan siya? Doon na naman daw siya sa Marikina. Partner, alam ko naman nasa Marikina ka Ang sinasabi ko lang, di ba pwede yung paminsan-minsan tatayo ka ng mula Marikina ng Malabon, Montalban, Makati, Muntinlupa, at Quezon City, Masay, Maranaque, Maspinya, at ano pa ba?
Malabon, Mabotas, at Makuloocan. Yan. Dayo ka naman. Ganyan. Punta ka rin ng probinsya. Matangas. Yan. Para naman, hindi yung puro, o kaya, Maguna. Yan. Anyway, sige. Good luck dyan sa kinalalagyan mo sa Marikina. Thank you, partner. Tuloy po ating balita dito pa rin sa ating programa Sada Balita ni Double J. At siyempre, kakibat at kagapay natin ang ating himpilan Broad Dreamcast Communicator. Woo! At natanggap na raw ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang Philippine Identification Card at mismo si National Economic and Development Authority Acting Secretary Carl Kendrick Dua ang nagabot ng National ID Card kay Pangulong Duterte sa Malacanang. Ang tanong po, ang para sa mamamayan, kailan? Kasi ang target nun at least, nung in the mid of pandemic natin, in the year of 2020, sabi, by September, meron nang mauuna na magkakaroon na natapos ng 2020. Ito na pumasok ang 2021. Wala pa. Nauna lang ang Pangulo. Yung mga na dyan, meron na baka yung natanggap. Wala pa, At ang Philippine Identification System ID o Philippine Identification Card ay ang official national ID o identity card para sa bawat Pilipino at permanent foreign resident na nasa Pilipinas. Kasama ng Pangulo na nakakuha ng nasabing national ID sina Senator Christopher Bongo at Executive Secretary Salvador Medialatia. Hindi pwede mawala si Bongo. Kambal yan ang Pangulong Duterte at ang Senator Bongo. Kambal yan. Kumbaga parang hindi yata mapapakali isa pag wala yung isa. Ganyan lagi ever since, di po ba? Tandem. Yan ang riding in tandem. Ayan po. Speaking of national ID, siyempre, ang mga tumututol lang naman dyan ang mga makakaliba. Sabihin na natin in the line of CPP, yan, mga sila tumututol dahil parang sa cloud yan sa kasi natatakot sila ma-identify, di po ba? Parang gano'n. At sabi naman ni Luis Del Rosario, pero bago pa yan, sabi nung binanggit ko kay Romy Cal Tuaso na bakit di ba siya pwedeng tumalon sa mga ibang syudad kung nasa Marikina siya? Punta naman siya ng Makati, Masay, Maranaque, Masinyac, di po ba? Nasagot tumawa. Siguro bukas makalawa, susunod na araw, ando na po yan. Sabi naman ni Luis Del Rosario, taga Marikina, si Romy Tuason, nagbakunahan na siya sa Marikina. Ayun, nabakunahan na pala sa Marikina. Kung hindi ka satisfied, partner, Romy, nabakunahan ka sa Marikina, punta ka na Montalban. Baka mas mabisa doon. At kung tingin mo na medyo parang kulang, punta ka naman ng Makati. Yan. Taas Malabon. Yan. Para at least, parang sabi na nga ng malasinggero, pag, isa pa. Okay na. Pero isa pa. Sige, ganun Pag ba nalasing na, isa pa. Wala na, hindi na alam kung ano. Yan, baka gano'n, po. Eto po, nakakagulat, pero tingnan natin kung paano. Sabi nga, yung 2 trillion tax collection, kayang maabot daw. Ayon naman sa Department of Finance. Tingnan natin kung bakit. Binabalangkas na ng Department of Finance ang kanilang mga plano para maabot ang target tax collection ngayong taon. Kahit naharap pa rin daw sa pandemic COVID-19, tapos target yun. At sumagot naman si Miss Josephine Roquero. Oo nga naman, kasi Romy, ikaw kasi, puro ka Marikina, kaya sinasuggest na nga ng inyong lingkod. Punta mo naman ng ibang lugar, hindi naman puro ka Marikina. Sabi ko natin, punta ka naman Masay, Maranaque, Masinyac, ayan, at Masig, yan. Punta mo, ayan. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, malaking hamon ito dahil lahat ay apektado ng pandemya. Ngunit kailangan bumangon ang ating ekonomiya kasabay ng paglaban ng tulong o paglalaan ng tulong para sa gamot at bakuna. Sa kasalukuyan, may mga plano na ang Bureau of Internal Revenue at tiwala silang maabot ang 2 trilyon na buwis. Ilan sa paraan para maging epektibo ang tax collection ang digital tingnan nyo dadaanin na sa mga ganun kasi bawal lumabas, di po ba?
ay epektibo raw ang tax collection at ang magiging epektibo sa pamagitan ng digitalization initiative na inihanda ng kawanihan. Kasama ang inayos na administrative system at dedicated workforce. Medyo pwede yung mga sinabi niya, pero malaman natin paano ang flow, di ba ba? Kasi baka bandang huli, ang pinaka-flow niyan is nagdadagdag tayo ng singil para sa buwis. Hindi dun bumagsak. Pinaganda nyo lang yung mga press release nyo, ha? Malaking bagay at nakasalalay anya ang kinabukasan ng bansa sa collection performance revenue. Pinagaganda pa. Hindi na sabihin, direct to the point. Nagdadagdag at magtataas tayo ng buwis. Ayun lang yun eh. Kung mas maagang makakabalik ang mga negosyo, baka raw malagpasan pa ang target na 2 trillion. Antabayanan po natin, tutukan natin yan kung paano. At pag may pagkakataon bibisitahin po ng inyong lingkod si ang DOF Secretary, yan, si Finance Secretary Carlos Dominguez para halukayan natin na, sir, paano to? Yung target na 2 trillion. At medyo kayang-kaya. Paano system ang gagamitin? At tulad ng sinasabi nila, yung tax collection, ang digitalization na initiative na inihanda ng kawanihan at kasama na rin yung sinasabi na administrative system at saka yung dedicated workforce. Doon po tayo mag-concentrate. Di ba? At saka siguro sasabihin, pag medyo lumilihit at kumakaliwa, sir, dito tayo sa kanan. Ganyan lang ang gagawin natin. Di ba? At tabayanan po yan. Tingnan natin kung paano ma-meet o makukuha ang target na 2 trillion. Target nga lang Department of Finance yun pero ito pa, isang problema yung kinakaharap Ito pa, pakinggan niyo po mga kaibigan. Nakiusap si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa mga retiradong sundalo na habaan pang pasensya hinggil sa kanilang hinihintay na 2018 pension differential. At sa kanyang courtesy call kay House Speaker Lord Alan Velasco, hiniling ni Lorenzana sa retirees na kung mari ay maghintay ng kaunti pang panahon dahil ang pera ay kinain. Kinain pa. Sabihin na natin na inilagak. Ayan. Dahil ang pera ay inilagak ng COVID-19, nilagak sa COVID-19 pandemic at maraming pinagkakagastusan ang pamahalaan. Ayon kay Lorenzana, bibili pa ng mga bakuna ng gobyerno kaya baka hindi kayanin kung may sasabay ang pensyon para sa mga retirado. Pero kung ganun man, dapat ilaan ang ayuda. Nasaan ba kukuha ng kakainin ng mga ating mga retirado na yan? Wala na sweldo yan. Apo. Matatanda nagkaroon ng banggaan sa mababang kabulungan sa pagitan ng kampo ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano at House Speaker Lord Alan Velasco dahil sa usapin ng 20 billion na kaltas sa pensyon and gratuity fund ng OPGF para sa mga retired uniform personnel sa ilalim ng 2021 General Appropriation Act. Yan po. Yun ang natatandaan nyo Yang nilaan na 20 billion na yan para daw doon sa mga dahil epekto ng pandemic, biglang na-divert sa bakuna. Pero kung titignan natin, paano kaya nangyari yung ma-divert samantalang ang Sinovac vaccine ay donated by China country, di po ba? At kung meron man binayaran, wala pa pong pinakikita na formality for public, yun pong pinatawag na public po, due of the demand of public na kailangan makita yung di po ba? At nauna lang inihahag niya ni anak kalusugan Representative Mike Defensor na walang pondo rito na napunta sa mga bakuna at sa halip ay ginawang POG. Pero paliwanag ni House Committee on Appropriation Chairman Eric Yap, may inihahain na 50 billion supplemental fund para naman sa pensyon ng mga MJ o MUP. Kung si Lorenzana ang tatanungin, no harm done sa delay ng pagbibigay ng 2018 pension differential para sa retiradong sundalo dahil makapaghihintay naman ang pagbabayad ng arrangement at sapagkat ang inuuna sa ngayon ay ang mga kailangan sa pandemya. Oo, pero alam nyo, ang tabayanan niya po, habang nasa Kongreso at medyo sinasala-sala yan,
tututukan din po natin yan para sa ganun, alam nyo, lalo na yung mga hanggang ngayon, imagine, 2018 pa po yan, ha? Wala pang pandemic. Oh, di ba ba? Bakit hindi na ibigay? Samantalang pumasok ang pandemic sa atin 2020. Oh, ano na nangyari? Kung 2018 pa hindi na ibigay, wala naman dapat pagkagastusan ng mga panahon na dapat na ibigay. Pumasok ang dumating ang 2029 eh. Yan po ang ilan sa ating mga nakapanayam na mga retired personnel. Yan, nagtataka rin sila na wala sila magawa dahil lang naasahan din nila yung kanilang mga ground commander na hanggang ngayon kahit na-retired na sila, yun pa rin ang kailangan na maging bosses nila, di po ba? Yeah. At sa kaugnay na balita na sinasabi natin, ay binabalita natin, tinatalakay pa rin natin, ito po, maghahain na ng panukala para sa Supplemental Budget si Appropriation Committee Chairman Eric Yap para tugunan ang kakulangan sa pension and gratuity fund ng mga retiradong sundalo at pulis. Ayon pa kay Yap, 50 bilyong supplemental budget ang kanilang planong ihain sa Kamara para mabawi naman ang naunang 70 bilyong binawas ng dating liderato ng Kamara sa pension and gratuity fund ng 2020 budget. Nilinaw pa ni Representative Yap na ang 2021 General Appropriation Act ay binustisi ng mabuti sa Bicameral Conference Committee kasama ang Ekutibo at Department of Budget and Management. Dagdag pa na paliwanag ng kongresista, ang 20 bilyong binawas sa pensyon ng mga retiradong uniform personnel ay consensual o may pahintulot ng lahat ng sangay ng pamahalaan at ginawa ito para bigyang pondo ang ilang mga programa para tugunan ang COVID-19 pandemic. Pahayag ito ni Yap, kasunod dito ng aligasyon ni Anak Kalusugan Party Representative Mike Defensor sa liderato ni Speaker Lord Alan Velasco na tinapyasan ng 20 bilyon ng pondo para sa pensyon ng military at police retirees sa ilalim ng 2021 National Budget. Di po ba? Yan, may gumagalaw mula sa ating hanay ng mababang kapulungan ng Kongreso. Dahil may mga committee po yan eh. Ang nakakapagtaka, 2018 pa po yan. 2018 pa po yan fund na yan na bakit hindi agad na iayos before na dumating ang 2019. Kumbaga, 2019, may allocated na kayo. May makukuha na kayo kasi ano na yan eh. Na-stated na yan. Nandun na po yan. Ang pumasok ang pandemic 2020. Tapos nga nagiging rason eh. Dahil nagamit, ganyan. 2018 pa yan eh. Hindi naman tayo mga pinanganak kahapon. At hindi man napaka-imposible naman na hindi natin alam na yearly meron ng allocated na budget in every entire government agency, di po ba? Ganyan. Pagpasok na ganyan, ito naka-ready para sa next year na iniaanda na. Dahil alam naman natin na yun, kung kailan magsasarado ang libro. Di po ba? Nakakapagtaka. Bakit ganon? 2018 pa yun eh. Asa na yung hintay ng ating mga hirap din naman ang pinagdaanan ng mga sundalo at pulis natin na makikibaka, magbabantay sa bayan, magpapatupad ng batas. Maraming merong mga kalawag, totoo yan. Pero hindi po lahat. Sabihin natin hanay ng pulis, kung meron mga bugok, hindi mawala yan. Pero hindi naman po lahat nahahawa. Sa kasundaluhan, ganun din po. Pero hindi naman po nadadama yun lahat. Parang wala iniwan sa isang kaing na bagong ani, bagong pitas na mga kamati na lagyan ng isang bulok. Lahat nakabulok. Napabayaan ng dapat ang di mo nakita, tanggalin mo na. Hindi mo ka na sumama dyan. Ma-influensahan mo pa yung mga nandyan eh. Puro bago yung sariwa yan eh, di ba? Ayun lang ang sinasabi natin dito. That was on 2018 pa po yan. So may budget na yan ng 2019. Bakit hindi na ibigay? Yun lang po yung sinasabi ng reklamo, kahit papano, wala silang magawa. Bakit? Kahit sabihin nyo retired ka na, maghintay ka na lang. Dati kang isa kang kasama sa government. Yan. Kumbaga, hanay ka ng gobyerno. Parang gano'n. Sabihin na natin na, ito yung mga bago eh. Hindi nga na, marami nga sila naging problema nung panahon ng Pinoy eh. Ang daming mas lalo halos 2-3 taon na
Buti nga ngayon. Pero ang nakakapagtaka po, in fairness, alam kaya to ng ating pamahalaan ng Pangulo ng Duterte administration na merong nangyaring ganyan? Na Presidente, gulo ang isip. Mr. President, kunin po natin, doon natin kunin para may ayos natin. O sige, may budget pala eh. Pero hindi naisip na, teka, nakalaan yan para sa ano eh. Dito iba kunin. Diba? Ganon eh. No, 2018 pa yan eh. Bigay nyo muna. Dapat ganon. Hindi yata alam. Kaya, paging po. Doon sa baka hindi alam, pamagitan natin programa at Sada Balita ni Double J, maipaalam po sa inyo. Ha? That was 2018 pa po. 2021 na ngayon. Ayan po. Thank you. Yeah. At mabuti na lang, meron pa rin tayong, hindi naman nawawala yan sa mababang kapulungan ng Kongreso na may mga taga-hilid. Isa sa magagaling na congressman po ito eh. Yan, si Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Galing po yan. Yan yan yung tatawag na 7 boys ng panahon nila. Si Escudero, si Senator Mig Zubiri, yan, Defensor, Salceta, ang dami po galing ng mga yan. At mula pa rin po sa mababang kapulungan ng Kongreso, ito po, ay dahil siguro sa nangyari dun sa shootout between PDEA at Quezon City Police sa unit ng DSOU. Ang meaning po ng DSOU is the Drug Special Operation Unit. Yan, nakuta, may mga ano pa. Marami na tumisingaw, marami na lumalabas, mula nang pumasok ang NBI, samantalang ng both sides nagkandak ng investigation. Kanya-kanyang batuhan ng putik. Ganyan. Kasalanan ni ganito, kasalanan ng kabila. Ganun lang yan eh. Ito ang NBI. Saka kayo magpaliwanag ng sino may kasalanan. Ay, National Bureau of Investigation. National na yan eh. Nakakuha ng mga ganyan. Ito mga ebidensya. Marami lumalabas po, di po ba? Ba't ganun pa man? Hindi rin nagpabaya ang ating Kongreso dahil ito po, malapit na raw na magwakas ang araw ng drug lords at mga nagkakanlong at protektor ng illegal na droga sa ating bansa. Ito ang naging babala ni House Committee on Dangerous Drug Chairman at Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers kasunod ng pagpasa sa House Bill 7814 o ang pag-amyenda sa Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 dyan sa ating mababang kapulungan ng Kongreso. Sinabi pa ni Barbers na kahit mula noong 2002 na naisabatas ang Republic Act 9165 ay wala rin naitatalang na aresto o kinasuhan na convict sa drug protector o financier. Talagang totoo yan. Malinaw. Yung mga Chinese nga dyan na nahuli ng yung pong gawaan, yung laboratory, hindi po ba? Nasaan na? Nakabalik pa sa bansa. Uy. Yeah. At batay po sa report ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ay lumalabas po sa 6,704 na inakusahan o accused na po 5,860 dito ang dismissed ang kaso sa level ng prosecutors at enforcer habang 13,708 naman na drug case at 12,440 dito ang acquitted o napawalang kaso sa korte. Nakita nyo lang? Epekto talaga ng yung kilang ng pera pag sabi nga ang ating hukuman ay nakapiring ang hustisya. Pero ang ating mga ilang nagpapatupad ng batas ganun sila kasi gabo. Pero pagdating sa korte natatanggal yung piring, di po ba? Paano hindi matatanggal yung piring at paano di kaya kahit anong labo ng mata mo, pag tinapalang ka rito, nakita mo, kilala ko yung tatlong mukha na to di ba? Yun sa itinapalaga, kita na-identify mo yung tatlong mukha, nandun sa papel na yun. Lilinaw ang mata mo. Wala tayong sinasabing direkta na may kasalanan ng korte. Wala tayong sinabing direkta na may kasalanan ng mga nagpatupad ng pulis ang nagkandak ng operasyon. Kung meron man pagkukulang sa mga pulis, yung tatawag na substantial evidence, di ba ba?
kung sa korte naman, yun ang inaano nila na issue nila ng RFFI, refuse. Yan po yung tinatawag na RFFI. Yan. Refuse for further investigation. Ibig sabihin, hindi kulang magano muna kayo release yan. Release for further investigation. Yan po, nangyayari. Mga nag-ipon ako, pag ganyan, dyan? Di ba, na yan, bail na yan. Kasi may mga batas na, pag ganito karami, nakakapagtaka, pagdating sa korte, sila ang hatol bakit? Nabigyan ng bail? Ba't nagka-bail? Ang problema, kung saan ang galing yung utos, hindi natin alam. Yan po yun, Ayan, at tinukoy ng mambabatas na inamin mismo ng PIDEA na mula 2013 hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang naitatalang personalidad o individual na naaresto o nakasuhan sa korte dahil sa pagiging cuddler o protector at financer ng pinaghihinalaang drug lord. Paano kaya? Kasi hindi na-identify, nakabalik ng bansa. Paano? Kasi nandun na sa airport hindi nabigyan ng napigilan, di po ba? Ayan. At ito anyan dahilan kaya puspusan ng kamera na mapagtibay at tuluyang maipasa ang panukala na nag-aamyenda sa ilang probisyon ng nasabing batas. Ayan po. Ay, kakaloko. Sabi. Anyway, oras po sa buong kabuluhan. Ganap na po. May nalalabi na lang tayong 8 minuto. Kaya dun sa mga kumakain pa rin dyan, kain lang. Kain lang habang tabayanan niyo po yung mga balita natin na ihatid dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. Ako, mamaya na lang po ako maglalan pagkatapos nito. Ang importante, makapaglingkod muna inyong lingkod, lalo na doon sa mga nag-aantabay at inaabangan ang anuman ng mga balita ihahatid ng inyong lingkod. Sa mga balitang sariwa, na mamaya nyo pa lang po mapapanood sa telebisyon at bukas nyo pa lang mababasa sa radyo o pahayagan. Eto pa po. Talagang bakit hindi kaya pagsabay-sabay na lang, yung identify talaga nila na dapat di ba? At least sa binalita natin na about drugs, may kinalalaman pa rin dito. At agad nga na sinibak sa pwesto ni Philippine National Police Chief Police General Demol Ginas ang PNP non-uniform lawyer na nagpositibo sa sinagawang random drug test sa Central Luzon. Ayon kay Ginas, walang lugar sa PNP, mapapulisman o non-uniform personnel na masangkot sa illegal na droga. Ayan po, at kinilala ni Chief Pinas ang NUP na abogado na si Atty. Efren Garcia II, Hepe ng Legal Affairs Division ng Regional Internal Affairs Service 3. Sa ilalim sa pre-charge investigation at summary dismissal proceeding ang nasabing abogado dahil sa grave misconduct. Base sa ulat, nagpositibo ang urine test ng abogado sa illegal na droga nitong February 24 na ilalim naman sa confirmatory drug testing nitong February 26. So, ibig sabihin, kung medyo may konting, ilagay sa confirmatory drug testing na yan. At kasi sa minsan may kakaroon ng konti, meron pong double, may mga optional pa po na ginagawa. Yan. At inalis na nga sa pwesto, abogado, para hindi maka-impluensya sa gumugulong na investigasyon. Ay, nako, nakakahiya. Abogado ka pa naman, di ba? Parang sinabing, ayun, daw, sabi nila, yun daw, ganun. Ganun sagot walang malinaw. Sabi naman ni Luis Del Rosario, tama ka, minsan malabo mata nila at lumilinaw pag bisa pa ay nakikita nila. Bisa pa lang pala yung nakikita nila, hindi ba yung kasi pag nakaganon yung kwadrado papel na parang blue, pag ginanon sa mata mo, ang kita mo agad yung tatlong tao na pawang mga, kung di ako nagkakamali, yata yun, mga heroes natin, yung mga pambansang bayani, di po ba? Ayan. Ito, dako na tayo sa balita sa ibang bansa.
Higing muna po sa ating mga kababayan na patuloy na nandyan sa bansang Myanmar. Nananawagan ng inyong lingkod na please, alaman na repatriation program na sinatagawa ng Department of Foreign Affairs ng pamahalaan. Uwi na po kayo, pakiusap, uwi na kayo. Ay nako, huwag nyo po sabihin nung, hindi, maayos din yan, matitigil din yan. Huwag na tayo umasa sa ganon, di po ba? Kaya, piging po sa ating mga kababayan na patuloy na nananatili sa bansang Myanmar. Please lang po, dahil ito na po, higit sa 50 na ang namamatay sa pagpapatuloy na protesta laban pa rin sa kudita sa Myanmar. Sinabi ni UN Envoy to Myanmar, Christine Ranabagana, ang bilang ng mga nasawi ay nagsimula ng agawin ng militar kay Tin Aung San Suu Kyi ang pamumuno sa gobyerno ng Pebrero 1. At kahapon lang po 38 nasawi at ito na ang tinuturing na pinakamadugong araw simula na mag-aklas ang mga mamamayan laban sa military junta. Nananawagan na siya sa pamunuan ng UN. Ayun ang dapat, yan po ang United Nations. Peking po, United Nations. Yan. Na gumawa na ng mas konkretong hakbang dahil ang pinatutupad na sanksyon ng ilang bansa ay hindi pinapansin ng mga namumunong military general. Ang Philippine Embassy sa Myanmar ay muling nagpalabas ng pahayag ukol sa sitwasyon at sinabing nakakabahala na ang sitwasyon sa kasalukuyan. Sabay ito ng panawagan sa otoridad na ihinto na ang paggamit ng labis-labis na puwersa sa mga nagpoprotestang sibilyan. Inabisuhan na rin ang mga Pilipino sa Myanmar na iwasan ang mga lugar kung saan merong mga nagaganap na protesta. Kaya po nakikiusap ang inyong lingkod sa ating mga kababayan. Uwi na po! Uwi! Please! At siguro, pinakamagandang gawin na dyan, wag na yung sanction. Kasi pag sanction, andahan na. Tama yung mamamayan eh. Di ba? Ayan ba? Magkasagawa ng ganyang sanction. Ibang bansa na nagsusupply o may trade bar, trade agreement, puputulin, wala supply. Ay, naapekto ng pinaka-the best po dyan is paano kukontrolin. Ito nga samantalang yung ipinanalo naman nung nasabing nakadetain ngayon na inagaw nga ng military, si Aung San Suu Kyi ay ibinoto ng kanyang mga mamamayan sa nasabing bansa. Tapos biglang pumasok ang military dahil gusto nila na matagal ng panahon kasi na military takeover ang nag-aanos dyan eh. Ito lang yung magkakaroon ng democracy. Nung nanalo parang ayaw pumayag ng military po ba? Kaya siguro maganda dyan is militar to militar na ang magiging labanan. Ika nga, ang dapat ipatupad, gumawa na ng aksyon ang ating United Nations sa bagay na yan. Kaya paging po sa ating mga Pilipino na nandyan sa bansang Myanmar, uwi na po kayo. Samantalahin ang repatriation program ng ating pamahalaan. Yan po, ha? At siyempre, wala na po tayong oras. Ayan po, at gaya ng ating dating nakakagawian, dito pa rin po sa ating programa Ratsadan, Balita ni Double J. Ay, nako. Ang masasabi ko lang po sa inyo, lagi kong iniiwan sa inyo ang katagang, God is always on our side. Wala sa harapan, wala sa likuran. At tabi lang natin siya. Kaya God is good. Yung faith po. Muli, nagpapasalamat tayo kay Luis Del Rosario, kay Josephine Roquero, at kay partner, Romy Caltuason, kay Angelica Paz, kay Lilian Timius, Lilian Gabriel, kay Melda Nagisaram, at kay Maria Villarama, and the others po nang hindi nakapag-post kung sino man. Ayan, nandyan po kayo lahat. At maraming salamat sa inyo lahat. At bukas, magkarinigan, magkapanoorin pa rin tayo. Dito pa rin sa ating programang Sada Balita ni Double J. Ganap na alas 12 ng tanghali hanggang 1:00. Yan po. At siyempre, ang pamamaalam na inyong lingkod. Ngayon lang po yan, ha? Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa